Ang hambog na hipon. Excited na ba ang lahat sa pakikinig sa aking kwento ngayon? Kung gayon, tara na! Noong unang panahon, may isang hipon na napakayabang. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang malakas na buntot. Ako ang pinakamalakas na nilalang sa buong karagatan. Tinawanan niya ang ibang hayop sa dagat at sinabing wala silang katulad sa kanyang lakas. Ha 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 ha! Ako ang pinakamalakas na nilalang dito sa buong karagatan at wala nang iba. Dahil sa kanyang pagkayabang, pinayuhan siya ng matandang pagong na huwag maging hambog at matutong mapagkumbaba. Huwag ka masyadong mapagmataas, iho, at baka yan ang dahilan ng iyong pagkapahamak. Hindi nakinig ang hipon, lalo pa siyang nagmalaki at ipinagpatuloy ang panunukso. Ha 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 ha! Hindi ako naniniwala, matanda, dahil ako lang ang pinakamalakas dito sa buong karagatan. Ha 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 ha! Isang araw, naghagis ng lambat ang isang mangingisda. Naggulat ang lahat ng hayop sa dagat, kaya nagsilangoy sila palayo sa mangingisda. Ngunit si hipon ay sa kasamaang palad siya ay nadakip. Dahil sa sobrang pagyayabang, hindi agad nakatakas ang hipon at nahuli siya ng lambat. Naku, paano na ito? Mukhang magiging ulam ako ng mangingisdang ito. Tulungan niyo ako, kaibigan. Mabuti na lang at sinuwerte si hipon at nakalabas siya sa lambat. Nagsisi siya at napagtanto niyang mali ang pagiging hambog at ang hindi pakikinig sa mabuting payo ni matandang pagong. Mula noon, naging mabait at mapagkumbaba na ang hipon. Kaya, lagi nating tandaan, mga bata, ang pagiging mapagkumbaba ay higit na mahalaga kaysa sa pagyayabang. Paalam!